Abot na ba si Sendo sa kanyang limitasyon? O nakikita ba natin ngayon ang pagsilang ng isang bagong uri ng halimaw? Welcome back, mga boxing fans. Ang Chapter 1511 ay nag-iwan ng malaking tanong sa ating lahat. Nakita natin si Sendo, ang tiger ng Naniwa, na ibinaba ang kanyang depensa at sinalo ng mukha nito ang mga world-class jabs ni Ricardo Martinez. Para sa iba, parang pinapatay na si Sendo sa laban. Pero kung matagal mo nang sinusubaybayan ang panulat ni George Morikawa, alam mong kapag ang isang boksingero sa seryeng ito ay huminto na sa boxing, nagsisimula na siyang mag-hunting. Ngayong araw, susuriin natin kung bakit ang paparating na Chapter 1512 ang pinaka-critical na sandali ng laban at bakit baka mas may takot si Ricardo Martinez ngayon kay Sendo. Ang agham ng face tanking, pagsusuri sa nakaraang chapter. Pag-usapan muna natin ang katotohanan. Tambak na si Sendo sa scorecards. Ang jab ni Ricardo ay motionless. Ibig sabihin walang pasabi, walang senyales. Ito ang pinakamalakas na technical weapon sa mundo ng Hajime no Ippo. Sa mga nakaraang chapters, nakita natin na napagtanto ni Sendo na hindi niya kayang talunin si Ricardo sa purong technical na boxing. Ang kaalaman ni Ricardo sa boxing ay masasabi nating pinakamalawak sa serye. Kaya ang mga textbook boxers gaya nila Billy McCollum at Ichiro Miyata ay madali niyang nababasa. Pero ang mga boksingerong hindi gumagamit ng basic fundamentals, ibang usapan na. Gaya ng ipinakita ni Warley ay nahirapan mag-adjust si Ricardo sa mga unorthodox fighters, mga boksingerong hindi sumusunod sa normal na galawan sa boxing. Ito rin ang balak gawin ni Sendo. Kaya niya pinaliwala ang batas ng boxing dahil kung lalaban siya sa normal na paraan, ay wala talaga itong bisa kay Ricardo. Hindi lang basta nagpapasuntok si Sendo, siya ay nagka-calibrate. Sa pamamagitan ng paglapit at hindi pag-atras, pinipilit niya si Ricardo na gamitin ang kanyang kaliwang kamay. Naglalatag siya ng isang collision course, ang key analysis. Ang strategiya ni Sendo ay parang noong laban niya kay Shigeta pero sa mas malawak na scale. He trained hard for this moment, and he's got a weapon that'll murder Sendo's power punch. I'll kill his left with a right. I got you. Sinusubukan niyang purulin ang pakiramdam ni Ricardo. Sa bawat suntok na tumatama kay Sendo, humahakbang siya ng paunti-unti pasulong. Ipinagpapalit niya ang kanyang kalusugan para sa distansya. Sa Chapter 1512, inaasahan nating maabot na ni Sendo ang kill zone. Ito ang teorya na kumakalat sa Hajime no Ippo community. Mukhang may tama na ang kanang braso ni Ricardo. Sa mga unang round, nagpapakawala si Sendo ng mga blocked smashes. Karaniwan, ang block ay nangangahulugang 0 damage. Pero ang lakas ni Sendo ay inilalarawan na pinakamalakas sa featherweight. Parang tinamaan ka ng bowling ball. May mga panels tayong nakita kung saan ang kanang braso ni Ricardo ay tila naninigas o tila ba stiff. Prediksyon para sa 1512. Nag-aalinlangan si Ricardo na ibato ang kanyang right cross dahil nag-aalala siya sa kaliwang smash. Kung mapapansin nyo, laging kaliwa ang palitan nila ng suntok at halos sabay sila kung magbato. Ito ang mistulang taktika ni Sendo sa open stance. Huwag bigyan ng pagkakataon si Ricardo na gamitin ang kanan dahil ito ang pang-deflect or pang-block ni Ricardo sa bawat exchange. Ito rin ang nagpapakaba kay Ricardo. Baka bumigay ulit ang kanyang kanang braso sa laban. Kung mangyari nga yon ay malaking disadvantage ito sa laban kapag ang shield, ang kanang depensa, ni Ricardo ay tuluyang bumigay. Isang malinis na tama lang ang kailangan ni Sendo. Inihahanda tayo ni Morikawa sa isang senaryo kung saan ang perfect boxer ay mapipilitang makipagsabungan o street brawl dahil nasisira na ang kanyang mga kagamitan. Ang koneksyon kay Ippo.
Bakit ito mahalaga sa kanyang pagbabalik? Bakit ganito na lang katindi ang titig ni Ippo? Dahil ang laban na ito, ang huling leksyon para sa pagbabalik ni Ippo sa ring. Nagretiro si Ippo dahil naramdaman niyang hindi niya kayang tumawid sa linya ng pagiging halimaw. Nakita niyang sinubukan ni Warley na gamitin ang purong saya at talento, pero siya ay nabigo. Ngayon pinapanood niya si Sendo na gumagamit ng purong will or instinct. Kung magagawa ni Sendo na mapabagsak si Ricardo sa mga susunod na chapter, manalo man siya o matalo sa huli, mapapatunayan niya na ang Diyos ng boxing ay pwedeng masaktan ng isang tao. Pinag-aaralan ni Ippo ang timing ng gaps. Nakikita niya na hindi invincible si Ricardo, sadyang napaka-efficient lang niya. Kapag ang efficiency na iyon ay nagulo ng kaguluhan o chaos na forte ni Sendo, magbubukas ang pagkakataon. Sa 15-12, posibleng magkaroon si Ippo ng eureka moment kung paano titibagin ang isang perpektong depensa. Pero na kay Ippo pa rin ang kasagutan kung nais niyang magbalik sa boxing. Alam nating lahat na mahal pa niya ang boxing at halos dito pa rin umiikot ang kanyang mundo. Ang magiging resulta ng laban nila, Sendo at Ricardo, ay siguradong malaki ang magiging impluensya sa takbo ng istorya ng ating bida. So anong pwedeng mangyari sa susunod na mga chapters? Ang tunog ng smash. Inaasahan natin ang isang dambuhalang smash na hindi lang sa panganakatutok, kundi direktang tatama sa depensa ni Ricardo para tuluyan itong mawasak. Ang isang katauhan ni Ricardo, makikita natin ang Diablo, ang madilim na panig ni Ricardo, na magsisimulang lumabas dahil sa machismo o tapang ni Sendo. Ang cliffhanger, malamang magtapos ang chapter na ang guwantes ni Sendo ay pulgada na lang ang layo sa mukha ni Ricardo, o kaya ay isang double down scenario. Si Sendo ay lumalaban, hindi lang para sa sinturon. Lumalaban siya para sa kanyang lola at patunayan na ang wild o ang pagiging ligaw ay may lugar pa rin sa mundo ng boxing. Ano sa tingin nyo? Si Sendo ba ay punching bag na lang ngayon o handa na siyang gulantangin ang buong mundo? I-comment nyo ang inyong mga theory sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang Ippo breakdowns. At bago tayo magtapos, ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at may tsansang maisama sa susunod nating video. Also, God bless and Happy New Year mga kaibigan.